Hello guys, what's up? Good morning everyone. Welcome back to my channel. So ayun, papasok na naman tayo sa trabaho ngayon. So today is Tuesday. So ayun mga tropa, maraming salamat pala sa mga bago nating subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang in advance. Maraming salamat po sa inyo. So ayun mga tropa, meron lang akong gustong sagutin sa mga nagtatanong, sa mga nagko-comment, sa mga nagpa-private message sa akin kung maganda pa daw ba pumunta ng Canada ngayong taon or even next year. So ayan ang pag-uusapan natin sa video natin ng mga tropa, Well, sa totoo lang mga tropa, this year or even next year, mahirap po pumunta ng Canada. Especially hindi kayo skilled worker. Kasi mga tropa, as of now, sobrang dami ng immigrants dito ngayon. Marami yung mga, kumbaga yung line of job, line of work nila is nandun sa general labor. So, kung pupunta kayo ng Canada na ang trabaho nyo ay pasok sa general labor, so mahihirapan lang kayo makakuha ng trabaho kasi yung mga employer, ang dami naman nilang ma-hire na naandito na sa loob ng Canada. Ba't pa sila mag-hire ng outside Canada? Kasi mga tropa, isa pa sa reason kung bakit mahirap pumunta ng Canada ngayon, kasi ang daming naging problema sa system ng Canada. So inaayos nila ngayon, tinitrace nila yung mga illegal workers na nandito sa Canada. So kung nabalitaan nyo yung nandun sa Calgary, yung parang nagkaroon ng biglaang pag-check ng mga trabahante sa isang construction site. So ayun, merong nahuli na mga illegal workers doon. So sa ngayon mga tropa, medyo mahirap po talaga pumunta ng Canada. Baka mamaya sa kagustuhan nyo, sa pagpupumilit nyo na makapunta kayo ng Canada, baka mamaya na-scam pa kayo kasi ngayon ang daming naglipa na nagpo-post, sasabihin, maganda mag-Canada ngayon, papangakuan kayo ng magandang sweldo, magandang trabaho, tapos ang ending, scam pala, kukunin lang yung pera nyo. So sayang naman yung oras nyo, yung pagod nyo, at saka syempre yung perang pinaghirapan nyo. Kaya kung pupunta kayo ng Canada this year or even next year, sikapin nyo na maging isang skilled worker kayo. Or kung sa ngayon, nagpaplano kayo pumunta ng Canada, mag-enroll kayo sa isang course na magiging skilled worker kayo. Kasi ngayon, wag nyo po munang ituloy yung pagpunta nyo ng Canada kung hindi naman kayo skilled worker, kasi baka mamaya magka-problema lang kayo. So hindi ko naman kayo dinidiscourage mga tropa, Gusto ko lang kayong bigyan ng heads up kasi ayan po talaga ang reality ng Canada ngayon. At saka isa pa, yung katulad dati na magtuturist kayo, tapos pagdating nyo dito magtatrabaho kayo, so hindi na po pwede yung ganon. Actually, meron akong mga kakilala na umuwi na lang ng Pilipinas kasi nakipagsapalaran sila bilang tourist, tapos naghahanap ng employer dito. Sa kasamaang palad, hindi naman sila nabigyan ng trabaho or hindi sila nakapaghanap ng trabaho na bibigyan sila ng susuportahan sila ng employer nila. So nagkaroon sila ng trabaho pero parang cash job lang, which is bawal yun sa isang tourist na magtatrabaho ka. So bawal na bawal yon. Kaya ayun mga tropa, sa mga gustong pumunta ng Canada this year or next year, so pag-isipan nyo pong mabuti. Huwag nyo pong ipilit kung nag-aalangan kayo, kung may doubt kayo sa agency or sa recruiter na a-applyan ninyo. Kung may mga doubt kayo, wag nyo pong itutuloy, mag-research kayo. Kasi mahirap na maloko. Ngayon, alam naman natin na napakahirap kitain ng pera.
So, actually ngayon mga tropa, no, gusto ko lang i-share din sa inyo ito na kahit yung mga nandito sa Canada na may mga papeles, hirap silang makahanap ng trabaho dahil sa sobrang dami ng mga immigrants ngayon na nagsiksikan dito. So, maraming walang trabaho din dito ngayon. At saka isa pa, one time pumunta ako meron akong pinuntahan na lugar, tapos merong agency doon. So nag-post sila ng wala silang hiring kasi puno yung mga company na binibigyan nila ng mga trabahante, yung mga company na naghahanap ng trabahante doon sa agency na yon. So nag-post sila na puno yung nila, yung mga job posting, so walang available na trabaho. So ganun kahirap ngayon mga tropa. Well, baka sabihin nyo naman masyado exaggerated. Gusto ko lang kayo bigyan nung idea ko ano ba talaga yung nandito sa Canada. Well, nasa sa inyo po yan kung may doubt kayo sa mga sinasabi ko. So nasa sa inyo po yan mga tropa, pero that's the reality here in Canada for now. Talagang medyo mahirap po ang sitwasyon sa Canada ngayon. Kaya kung nagpaplano man kayo, so ayun po yung gawin nyo. Mag-enroll kayo or sikapin nyo na maging isang skilled worker kayo. So ayan lang ang mai-share ko sa inyo ngayon mga tropa, no? So nandito na nga pala ako ngayon sa trabaho ko. So ayun, sa mga nagtatanong, hopefully nabigyan ko kayo ng idea at nasagot ko yung katanungan ninyo. So ayun mga tropa, kita-kits po tayo sa next video, and good morning po sa inyong lahat.